have that plan in mind. Pero ang problema, magiging tanong paano nga ba na-i-execute yan as we head on to our final series for tonight. Nakita naman natin on our screens na Maharlika Esports, they need to interrupt the formation dito ng mga Hornets from AP Bren. But this time around for AP Bren naman, they need to watch out naman, di ba? Sa mga possible pick-offs dito ng Maharlika Esports. You mentioned na kailangan mauna rin kasi si Nix. Pero paano nga ba siya mauuna? He needs to make sure na each and every push din kailangan i-check. Lalo na meron kasi Soler na pwedeng gumaya sa kanya. Nakikita natin dito sila Mix, sila Penguin. Ginagawa nila, pinapababa nila yung buhay dito ni Yobab. At yung character nila, paano nga ba ma-showcase sa laban nila? Nakikita natin na napauwi si Yobab at habang nangyayari yun, nung wala nang kasama dito si Ryan, ay talagang tumambay na rin dito si Mix. So, ibig sabihin, sa King Frenzy, mapipilitan na din siya. Well, actually, hindi naman siya pipilitan kasi gusto niya din yan na nakakapag-clear siya ng kanyang mga jungle monsters. And again, si Sharp ay nandito rin sa may area na to. Susubukan niyang kunin tong crab at hindi naging successful si Ganso sa pag-hook nung crab na yun. Again pinupurukan din naman dito ng AP Bren Hornet si Mix. Sabi nila, sige, reliant pala kayo kay Mix. So why not try to delete Mix? Kasi so far, di ba? Nakita rin naman natin, inilalayo siya sa lane, but Mix on the other hand is the walking CCTV kasi for Maharlika Esports. At ang AP Bren, ang gawin ko, manggulo lang yung manggulo, lalo confident sila na pagdating sa sustain, kaya din nilang sumabang. So ngayon nakikita natin na si Kelvin tumatambay-tambay lang din dito sa may turtle area. And ang gusto niya lang talaga gawin dito is agawin to. Kasi tatandaan natin yung Thorn Rose Retribution is malaking problema pa rin. Pero makukuha pa rin ito ni King Frenzy. At habang nangyayari yung lahat, ang daming mga ultimates na nagamit. But still, at the end of the day, walang casualties at walang laban na matutuloy. Na nakikita natin na, even Maharlika Esports, nakita nila na secure. Meron mang nabawasan kahit pa paano yung Frederick Air sa King Queen, but they don't want to risk the chance na makalamang pa ng sobra dito yung Ilibren. Pero Ilibren, Hornet, has other plans in mind. There's an animation here on the bottom side. Seiji nag-iisa, makakasalubong ni Mix. Pero still, wala pa siyang level 4 eh. Wala pang ulti. Alam mo, talagang nakikita ko pa dito is hindi talaga gumagalaw masyado yung XP lane natin. Sa taas, it's a 1v1 lane habang dito sa baba, sila yung mga gold laners yung nagkakaroon ng responsibility na makilaban doon sa sa opposing team. So ngayon, nahuli nila dito si Kelvin, pero naipit naman sila sa gitna ng isang magandang guided airstrike. At si Soler ay kumuha din ng sarili niya at actually nag-guided airstrike sila sa isa't isa. Pero maganda rin yung ginawa doon ni Kelvin na. Kaso nga lang, hindi pa sapat yung damage nila. But for AP Bren Hornets, looking at this one, 3 minutes, may 1k gold. Almost nearing the BOD na agad din dito si Wayan. Understandable kasi kanina nga nasabi mo, napipilitan silang mag-mature agad yung mga gold mid. Diba napipilitan agad sila magbanat ng buto dito sa linya na to. Kasi nga, nandun lagi at lagi yung mga possible pick-offs and possible clashes. Kaya nga ngayon ang gold laner talaga, ang gold lane, guys. Ayan. Ngayon, kailangan mas magaling ka pa humanap ng possible gang kesa dun sa may XP lane. Exactly. Kasi ang XP lane ngayon, hindi na masyado hinahawakan as much. Ginagawa lang yon kapag gusto mong umanswer ng turtle or gusto mong umanswer ng ibang tore. Parang gusto mong makipag-trade kahit pa paano. Hindi na katulad dati na pag-jam na Goldie na mamaya pa yung action. Oo. Dito, Ngayon, kahit sa mid part ng action game agad. kailangan, meron na agad. Lagi sila nakaposisyon din from the back. Kahit pa paano, diba, yung konti-konti ng mga bullets na ibabaton na sobrang laking bagay na, especially for Beatrix, na-mention nga natin yung interchange na pagdating sa kanya mga bala ng barrel. Pero another one as we spotted here. At nakikita natin si King Frenzy, nakuha niya na naman. Hindi na siya napipigilan ng Retribution at Thorn Rose. Granzu nasa gitna na lahat, ang Brazer's Wrath, wala pa siyang tatamaan, kaya hindi siya makakapag-sustain. And First Blood goes to the side of APBH, and nakasagot din naman agad-agad dito yung side na Maharlika. Hindi pwedeng kami lang yung mawalan, dapat kayo din. At Kelvin, nakuha niya ang kanyang purple buff. Grabe no, hindi sila tinantanan din doon ng Maharlika Esports. Sabi niya, may sharp pa dito na nakaabang. And nabanggit kanina ni Butters din, di ba, na mostly makikita talaga natin yung action sa mga explainer kapag meron kang gustong contest na turtle. Pero medyo nakalalim for yung naging posisyon doon ni Sharp. Although they managed to take the turtle plus a first blood going to Soler. And so far, maganda rin naman yung performance at yung laging timing ng gaya niya. Tingnan mo, Athena, yung lanes ng XP tsaka gold, nag-interchange agad. So, nagpalit sila. So, both teams have the same idea in mind. Natawa nga din ako nung nakita ko nung nagka-clash. Ano saan yung Blood tsaka yung Lumipat Beatrix? Lumipat sila ng sabay. So, ibig sabihin,
may magkamukha yung strategy na ginawa dito ng dalawang team na ito. And even Wyan, napansin ko, di ba, ang in-expect natin, William Spain na kadalasan ng call date, sumasama na agad sa early clashes. Sila, iniwasan nila. Parang ang nagiging call doon ng Amy Bren and Maharlika, habang busy kami mag-turtle, try nyo pumitas, mag-shop ng lane. Alam mo yung dalawang goal laner natin, umiwas na ng gulo. Yung gulo, papunta pa rin sa kanila. Gulo nang lumalapit. Gulo na ang lumalapit sa inyo. Yung dalawa dun sa baba, nagmukhang 1v1 lane sila, pero that will change in a matter of seconds dahil paakyat na ulit or pa-respawn na ulit yung turtle. Ngayon na, nagbabadya na namang panganib Butters. Kakasama lang natin. Sige, away. Hindi tinatanta na. Alam din kasi ni Mix, tatlo yung tumatao ba naman dito from AP Brent Hornets. CG, mapipilitan itong umuwi as the turtle response. Dito naman tayo liligo, Butters. Anong game lang dito ng AP Brent? And gusto ng AP Bren dito to stall out a bit kasi kailangan hindi pa muna masyado tumumbatong kasi hindi pa sila nakapwesto at dahil doon nakahanap si Kelvin ng butas para makuha yung turtle kahit papano. Migs gumamit ng flicker para mahuli si Soler pero kanina pa nakakataka si Soler sa kamay ni Migs. Grabe na rin naman yung taunt. Or pwede natin sabihin yung Terrify na nagagawa rin naman dito ni Soler. Sobrang maximize ito. And as well as, mapapansin din natin dito na yung flicker niya hindi basta-basta nababete ng Maharlika Esports. And it's really important din maorasan nila each and every second dito sa laban na ito. For AP Bren naman ngayon, mapapansin natin, parehong marksman natin hindi rin naman masyado nagkakalayo in terms of gold, that's around hundreds in favor of Wyan na ngayon may Malefic Roar pa. Pero may kadikita naman yung labanan dito ni Soler at saka ni Midway, pero dito dikit-dikit na rin. Ayaw talaga magpaawat sa labanan nitong dalawang team na ito. Kanina, kaya hindi na nila pinatulog ang mga gold lane. Ngayon naman, XP lane naman ang pinupuntirya nitong mga to. So, nakikita natin na nagkakaroon ng pag-converge ng mga iba't ibang tao dito sa area na to sa baba. And it seems to me na somewhat gusto nilang mag-team fight pero hindi nila magawa kasi lahat sila nag-aabangan. Para silang kumakanta ng spaghetti. Bakit? Pababa at pataas, lahat ng Oo, clash. tama. Doon, nagaganap. At laban lang ng laban. Walang basta-basta bumabawi. Kita mo naman. At si Grants dito, sinubok gumamit ng appraiser si Grant, but still, hindi talaga niya mapihit yung kanyang skill. Migs tumalon, nahuli niya dito si King Frenzy, pero King Frenzy, hindi rin siya masyadong takot kasi napakakunat din na itong hero niya. Yung back siya. Gusto ko lang sabihin na sa dinami-dami na nakita natin mga clash, 1-1 pa rin ang ating current kill score. Butters, at yung 1-1 pa yan, naganap pa yan ng around 3 to 4 minutes. Alam mo yung ano? Alam mo yung sa school? Yeah? Yung awa mo nga sa tenga? Murang bahan. Awa mo nga sa tenga? Tapos, sige, susumo kita sa kuya ko. Ganon yung nangyayari kasi ang daming mga ultimate na nababato. Ang daming ultimate na bigla-biglang lumalabas. Kaso ang problema, nasa 1-1 pa lang tayo dito. So parang nasa ambaan phase tayo. Getting to no phase. Siguro dahil nga, bagong team sila pareho dito, pero that might change in just a bit kasi si Kelvin ay nahuli na isang wild charge, pero makakatakas lang siya with a Thorn Rose to the puncture. Tinamaan dito bigla-bigla si Mingwin ng isang bala mula sa Renner's Apathy ni Wyan, pero si Soler trying to go for the execute pero hindi matutuloy. Sharp, naka-immortality na din at yun na. Nandito na nga lang na si Big na nag-aabang-abang. Siya yung hinahanap pa target. He will go for the flicker. Immortality first skill niya kayo. Okay lang din na mag-broke off yan. Pero masasaratuhan siya ng gate doon. Kasi curfew na. Bawal ka mag-cutting class. Oo, nasira na din ang ating 1-1 score. Ngayon tayo ay nasa 2-1 na. Nakikita natin na this is, sabihin na lang natin, high-level MLBB din ang pinapakita ng dalawang team na ito kasi wala din masyado napipitas talaga sa kanila out of nowhere. And ibig sabihin yan, walang trivial movements. Yung kumbaga yung may magalaw lang sa mapa. Kasi wala talagang nahuhuli sa kanila. Kung ano yung plan nila, nag-stick sila doon and this just goes to show na magaling mag-isip itong dalawang team na ito. Parang meron talaga silang distinct plan na gusto muna lang i-push through eh. Parang hindi sila by the book lang talaga. But this time around, in-expect ko dito yung yakap sana magagaling kay Mix. Pero so far, hindi pa nangyayari yun. At pumasok si AJ bigla ng isang napakagandang blazing duet at dahil doon, mapipigilan ang APBH na talagang mag-push pa doon at gamitin yung Lord to its fullest potential at napakaganda talaga ng back and forth netong dalawang teams na to. Sadly, hindi lang talaga natutuluyan yung mga tao. Kasi hindi pa natin nakikita yung mga in-expect natin mga setups. The ultimate untog, tapos sasabay ng guy na Soler. While sa Maharlika Esports, wala pang nangyayakap so far si Mixa. Pero nagkakaroon ng mga attempts, pero not
no time na magkakaroon sila ng nilalamang talaga. Pero ang ganda na pagkakapasok siya dito at 3-1 na. Guys, may namatay doon sa fight na yon, pero mukhang titigil na sila dito. Granzu once more. At mapapakusahan ba siya doon sa pagpasok niya? Oo, kasi nawalan siya ng flicker. Medyo nag-contemplate doon si Mixan. Nag-stretching na siya eh. He was actually ready. Ready na nga lang din yung ultimate niya doon. Pero he opted to back away na nga lang din onto the very last moment kasi wala pa yung main damagers din nila dito from Maharlika. So, alimang meron siya makalunan. Pero kung hindi nila mag-burst down, pwede silang balitan dito ng 80 breath. At Mingwin, kailangan niya maging mindful sa paggamit niya ng credit airstrike kasi almost every time na gagawin niya yun, merong last insanity from the export na gagamitin sa kanya. And Sharp has been doing his job. Usually ako, pagka nag-export ako, may makita lang ako mababa yung buhay, game na ako eh. Game na game Kaso na. siya, disiplina lang talaga. Kung ano yung kailangan niya gawin, yun yung role niya. He sticks to his role Oo. talaga. Diba? He didn't want any team fights na unnecessary naman talaga. Kasi nakita natin, necessary talaga. Kasi that's a Forza eh, stand alone. Kapag nag-ultimate ka, nakatayo ka lang. And then for Sharp, kung hindi siya busy, na talagang mangton, mag-initiate, he's also busy pushing up the lanes here against Maharlika Esports. Habang ngayon na Maharlika, nakita na natin yung big responsibility talaga na nakasalalay sa balikat ni Migs. And so far, hindi pa niya talaga na, hindi niya pa nayayakap yung role na yun. Kaya naman, nahihirapan din talaga sila in terms of team fights kung saan hindi sila basta-basta makalangang 3-1 na score, 13 minutes dito sa rare side kung sino Halogen Butters. At ngayon, pangalawang Lord na ang kanilang paglalabanan. Pero, kita naman natin, nandiyan na ulit. Uy, ang ganda na pagkakaikot dito. Oh, and what a wild charge. Sadly, hindi na untog pero hindi na din naman kailangan kasi tutumba na rin doon si Mix. 4v5 situation. Granzu, hinusubukan i-hold down dito yung Sharp. Wala siyang last insanity. Appraiser's Wrath, hindi na tama kahit kanino. And Granzu, yung pang-sustain niya sa sarili niya, nawala na. Nakita kasi niya, sabi niya, it's either mamamatay ba si Mingwin o isasakripisyo ko na yung buhay ko. Pero at the same time, hindi niya kinailangan yung sakripisyo. Pero ang nagsakripisyo ko is a big objective. That's a Lord on the hands of AP Brent Hornets. At ilang hits na nga lang din yung interference nila doon sa may bandang bottom side. Bababasag na rin niya ng AP Brent. Uy, napakaswerte naman ni Sharp doon. Yung tumbling niya patalikod, no? Ang swerte ni Sharp doon. Seryoso. Yeah. Dapat tanggal na yung immortality niya. Kahit naman anong mangyari, buhay si Sharp doon. Yeah. Pero kung iisipin mo, dapat yung immortality wala na eh. And yun yung sinusubukan tanggalin dito ni Seiji. Kaso ang problema, that the last possible moment, merong armor na dumikit sa kanya, nabuo yung shield, bumalik yung Piraga armor, and wow! Ayaw talaga magpatayan ng mga tao dito ha. Grabe yung Maharlika Esports, ayaw nila ng half-baked plan lang eh. Gusto nila full on talaga. And this time around, nagko-conflict na sila. Ano nga ba muna? Should we target Sharp? Tanggalan muna natin yung immortality? Or kailangan makaabot muna tayo ng kahit isa sa from the back dito ng AP Brent Hornets? But at the same time, habang nag-iisip sila, eto, ang AP Brent, sumusugod na. At sinusubukan na dito ng 80 Brent tapusin tong laro. Pero kailangan respetuhin yung ultimate ni Mingwin na Feathered Airstrike. So ngayon, susubukan nila kahit papano na mag-show pa ng ibang lanes. Alam mo yon, kumbaga parang nasa balance tayo, nasa equilibrium tayo ngayon kahit papano, pero sinusubukan ng AP Brent Hornets na buksan ng onti yung pinto para matibag na talaga nila dito at manalo sa game number 1. Pinipilit na nila eh, di ba? Untugan ako, untugan. Pero, napansin ko na nakakal na yung immortality kay Sharp. CG on the one, pero yung damage hindi kasama. And Kelvin, makakatakas lang din with the Phantom Execution and 60 seconds till the next Lord. I expect na antayin to ng 80 Brent Hornets given that sobrang disiplinado nila maglaro. Pero yung Maharlika ngayon medyo pumapalag na. Pumapalag na kasi nakita nila nagkaroon ng window din si Kelvin doon. Kahit pa paano nakakapag-farm si Kelvin. Nakanakaw pa nga siya actually doon ng purple buff onto AP Brent Hornets while they were trying na makakuha man lang ng torrent sa may bandang gitna ng Maharlika Esports. Pero when you check onto the items kung saan mapapansin natin na parang super grabe din yung gap na na-establish dito ni Sharpa in comparison kay Granzu dito. Na ngayon is Scar Guardian Helmet with the Athena Shield and still leg plates. Yes, you have the Athena Shield. Kaso nga lang, mapapansin din naman natin na hindi lang naman magical damage talaga yung pinoproblema na dito from the side of AP Brent Hornets. And looking at the gold difference per roll, mapapansin natin ang AP Brent Hornets, consistent naman sila sa hindi pagbitaw sa lead na meron sila. And the Lord is now up. Si King Frenzy dito at si Sharp, sinusubukan nila kahit papano na i-bait out
yung mga kalaban. Kung titignan nyo, this is the same place na pinanggalingan kanina nung Grok, nung nahuli nila bigla-bigla si Migs. And they will try to do that same thing again with a concealed play. Pero habang nangyayari ito lahat, ay nakatingin din naman si Granzu and si Kelvin nandun naman sa upper left corner ng inyong mapa ngayon. Nakikita nyo siya, nandun siya sa may kanyang purple buff. And kung iisipin si Seiji, si Kelvin, 0-0-0, wala pa silang masyadong naaalalay dito in terms of kills. Pero kailangan nilang mag-commit ngayon. Kalahati, almost 1/4 na ang buhay dito ng Lord. At kailangan nilang umalalay na doon sa kanilang mga kampe para kahit papano ay ma-ensure na hindi ito mapupunta sa side ng AP Bren At Hornets. parang wala nga silang balak na i-reset to kung sakali man. Baka si Seiji naman, kung ayaw nyo i-reset, sige, pipilitin ko na mag-react kayo onto other lanes. Pero look at this Lord dance, ginagawa nila Avid Bren, Ako si Mix! nasabay na! And si Migs, kahit sabihin natin na nagkamali yung talon niya, nakapag-ultimate pa naman siya itong si Soler. First time nangyari yun. At nakikita niyo sila Yobabs, sila King Francis, sila Sharp. Wayan, kumpleto pa ang buhay niya pero hindi siya makapalo kasi alam niya na kapag pumalo siya, siya ang puputok. For Maharlika Esports, harap pumutok na yung pasensya doon ni Migs Yung sabi niya, sige tatanong na ako, ready na ba kayo? Kahit na sabihin natin na medyo nag-is out na nga lang din yung jump na doon, pero the-ultimate is still there. David Bren Hornets sa matirahan. Dahil sa sobrang tagal na nga lang din nung pag-hold off nila doon sa Lord, medyo napasama pa to para sa nagayina. Especially na nakita si Sharp plus si Soler. So Maharlika Esports knows na walang magka-counter go kung sakali mamaglatag dito si McQueen ng kanyang Feathered Airstrike. And even the Curse of Throne nag-hit na rin dito on the instant replay. And si Kelvin from the back, kita mo naman, ang dami niyang nudge out doon na skills. He kept keeping Bren Hornets busy while other members silang pa rin ba? Sila yung nabait sa feeling trap na ginawa nila and dahil doon nakuha ng Maharlika etong Lord. Pero clear naman yung waves kahit pa paano and wala pang atang tutumbang isang torre dito para sa side ng AP Bren. Nakita ba natin sabi ng Maharlika Esports? Sige, pwede na muna yan sa ngayon. Kasi kung pinilit pa nila or niliman pa nila na makuha tong base turret on the bottom side ng AP Bren Hornets, maaaring sila naman yung mahuli dito ni Yobabs plus King Friends. And makikita naman natin na kahit papano na close off na ng Maharlika Esports yung gap kanina pagka-next sa Gatward. Even on the items, ito nasa 19 minutes tayo papunta sa 20-minute mark. Wala na sapatos yung Clodo. Eto na, bentahan na ng sapatos. Palitan, bayad sal ng alan din muna. Wala na dito. tayong sapatos yung Pati. Farsa. Si Farsa, pati na rin si Beatrix na Ay, may kakabenta. sapatos pa pala. Nandun na sa second sa second. Pero, second. paramdam ko may darating din sa point na mabibenta din to eh. Pero hindi, kasi may dire hit May dire hit na blessing yung kanyang arcane boots. Yeah. So, ibig sabihin, Hindi pwede ibenta. hindi niya pwede ibenta basta-basta yan. Kasi sa mga hindi nakakaalam, yung dire hit na yon, as long as may matatamaan siya, ma-amplify yung damage output niya. So talagang nakalagay na sa utak ng mga taong to or sa mga players na to na ganito yung gusto namin mangyari, gusto namin maka-burst down ng isang high priority target sa side ng AP Bren Hornets and lahat na talaga ginagawa na nila. Kumbaga all bases covered na to, Athena. Nakalatag yung plano Kailangan na lang nilang magawa. Diba? At kailan nga ba yon? Especially at this round. Ito yung Lord. Pang-apat na Lord na ito sa round na ito, Waters. But still, masasabi ko talaga na may kababaan pa rin yung kill score. That is 6-3 kill score. Nag-21 minutes na tayo into the game time. Sobrang ingat pa rin dito ng AP Bren Hornets. Kahit nakakakita tayo ng 1-2 pick-offs, pero that's it. Hindi talaga sila nag-full on na overextended ng mga team fights or major team fights so far. Maharlika Esports on the other hand naman, nag-aantay pa rin talaga sila for Mix to go for a miracle play, miracle yakap. And AP Bren Hornets is doing the same thing. Antay mo na lang yung makap si Mix, siya kasi lamang uuntog o siya ka na lang din pupunta dito si Sharp with his last Sunny Pero sa magkakataon na ito na naman yung Lord Dance. Sino nga bang mahuhulog sa patibong na ito, Butters? That's the question. Napatunayan na ng Maharlika kanina na mas patient sila pagdating doon sa Lord Dance na yun at kaya nilang mag-collapse as long as mapuno pa yung buhay netong Lord. Pero sa totoo lang ngayon, merong away na nagaganap doon sa kabilang side ng mapa. Nag-aabulan na yung mga members dito na paggamit na ng Wind of Nature dito. Si Wayan, pero si King Frenzy at si Sharp ay hindi pa tapos. Gusto pa nila humabol. Nakita nila na wait lang busy si Kelvin. Kunin mo na muna yung Lord Jan. Whilst pipilitin muna namin dito yung Maharlika na mag-push through sa kanilang mga ultimates and at the same time nag-push through din yung minions
base turns na lang natitira for Maharlika, and that's on the mid and bottom side of their base. Nakita din kasi talaga ng side ng ATVH yung Lancelot na nandun sa may kabilang side. So, ibig sabihin dito, libre-libre sila kumuha. Ang ginawa na lang nila is si Soler, si Yobabs, pati si Wayan, pinapunta nila doon. Ngayon, pasag na yung kitang torre. Seiji, unting bumabaril doon sa may Lord. Sinusubukan talaga nila tanggalin. Direct nila yung Lord, pero si Kanji dito, nakatutumba. Immortality is there. Tignan natin dito kung enough yung pagsabog dito ni Sharp. Hindi yun magiging sapat. At nakikita na si Seiji, lumabas na rin. Nahawakan siya dito ni Sharp. Wayan tumatakbo. Hinahabol siya ni Kelvin at ni Megs. At nakikita niyo, buhay pa rin siya. Hindi namatay dito yung Beatrix. Tumumba na si Kelvin. King Frenzy, nagamit na yung Immortality. Kasama mo na yung Sharp. Si Kanzu nandito din. Siya ay nakatakas kanina pero makakatakas kaya siya ulit. Inikot-ikutan ni Sharp. The last insanity. Bigla sumabog. A pressure shot. Isa lang yung tinamaan. So there, still has the Immortality. Ang daming Immortality dito sa larong to. Ang daming nangyari, pero nakita talaga natin yung highlight na was a double kill for Soler. And this time around, sabi lang nire-reserva talaga namin yung energy para dito sa last crash na gusto natin ng 80 Brent Orders laban dito sa Maharlika Esports na ngayon umakatake na nga dire-diretso. Nakita nga natin yung kapalan ang barel. Pinapako na nila. Oy, napakaganda nun! Ang ganda sana na nagawa ni Mix. Nakuntian niya na yung nastan niya na kaso Seiji wala doon for the backup. And that means AP Bren Hornets secures that long